Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, heto ng magandang balita na pinakahihintay ng lahat na pilit tinatago at tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos lumabas ang balita kamakailan lamang na kinasuhan sa Korte Suprema ni Attorney Vic Rodriguez nang madiskubre ang mga di umano'y mga kababalaghan at mga nakakalulang bilyong pisong pondo na bigla na lang nilagay sa 2025 national budget. Tila magkakaalaman na at wala nang lusot pa sa paghaharap sa hukuman nila Executive Secretary Lucas Bersamin, Senate President Chis Escudero at ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. Mangyayari na sa April 1, 2025. Tahasang kinumpirma mismo ng Korte Suprema sa isinigawang press conference ni spokesperson Attorney Camille Somating na didinggin ng oral argument sa petisyong kwini-question ang constitutionality ng Republic Act No. 12116 o ang General Appropriation Act Fiscal Year 2025. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang magkakaalaman na at tila magkakalabasan na ng baho matapos ang kumpirmadong balitang maghaharap na sa Korte Suprema ang mga di umano'y sangkot sa nasabing kababalaghan sa 2025 BICAM report. Inihain ang petisyon ng well-known lawyer na si Attorney Vic Rodriguez kasama ang Davao representative na si Isidro Ungab nang makita nila ang hindi kaaya-ayang mga blankong pahina sa nasabing appropriation bill. Pare-parehas na pinagkokomento ng Korte Suprema sina Lucas Bersamin, Chis Escudero at Martin Romualdez sa pagkwe-question na tila hindi raw naglaan ng mandatory funding ang nasabing budget sa PhilHealth. Labag din umano sa batas ang pagtaas ng mga appropriation ng higit pa sa rekomendasyon ng Pangulo. Naglaan ito ng di umano'y pinakamataas na budget sa infrastruktura imbis na dapat sa edukasyon. May mga nasabing blanco din ang umanong bicameral committee report on the General Appropriation Bill na isa sa mga pinakasentro na reklamo ng senatorial aspirant na si Attorney Vic Rodriguez. Narito pa ang kumpirmadong balita na inilabas ng Abante News sa kanilang official website. Oral argument sa 2025 budget kinasa ng SC. Itinakda ng Korte Suprema ang oral argument sa petisyon laban sa 2025 national budget sa April 1, 2025 alas 2 ng hapon sa Supreme Court Baguio Session Hall. Ito ay kaugnay ng petisyong certiorari at prohibition ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Davao City Representative Isidro Ungab at Rogelio Mendoza. Giit nila, labag sa konstitusyon ang inaprubahang 2025 General Appropriation Act. Ayon sa mga petitioner, walang pondong inilaan para sa PhilHealth. Lumagpas din umano sa rekomendasyon ng Pangulo ang ilang alokasyon at mas malaki ang inilaan sa infrastruktura kaysa edukasyon. Binanggit din nila ang blankong items sa bicameral committee report ng GAP. Pinagkomento na ng Korte Suprema ang mga respondent na sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Francis Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. Unquote. Samantala, ito pa ang isa sa mga nakakagulat na balita. Bukod sa kinumpirma na ng Korte Suprema na diringgin ang kasong inihain ni senatorial aspirant at veteran lawyer na si Vic Rodriguez, tila gagawa na rin ng aksyon ng Supreme Court ang questionabling Maharlika Investment Fund kung saan tila naghain din ng reklamo ang taong bayan patungkol sa umano'y investment raw ng pamahalaan na hanggang ngayon hindi raw alam kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Ayon pa sa kumpirmadong balita at kumpletong pahayag na inilabas ng Supreme Court, oral arguments sa petisyon laban sa 2025 budget at Maharlika Fund itinakda ng Korte Suprema. Nagtakda ang Korte Suprema ng oral argument sa mga kasong ito. Petisyon na kumo-question sa constitutionality ng RA No. 12116 o ang General Appropriation Act of Fiscal Year 2025 sa April 1, 2025 at petisyon na kumo-question sa bisa ng RA No. 11954 o ang Maharlika Investment Fund Act of 2023 sa April 22, 2025. Unquote.